Kung usapang Snapdragon 8 Elite, hindi pwedeng mawala sa usapan itong ating OnePlus A6 dahil isa to sa pinakasulit din na Snapdragon 8 Elite phone pagdating sa mid-range level segment, lalo na sa usapang China RAW. Bale, yung presyo nito naglalaro ng 24 to 26,000 pesos. And ito naman is nabili natin sa Shopee and meron na rin si AHHH Xiaomi Manila neto doon sa kanilang mismong Facebook page on hand unit. So kung gusto niyo i-contact, ilalagay ko yung link sa description and also pinagbilhan naming shop ng Lazada and Shopee neto. Check nyo na lang po dyan sa description down below. Now, bago tayo magpatuloy, welcome nga pala dito sa Pare Chris First Look Tech. This is Pare Chris TV and Tips. And tara, samahan nyo ako sa first impression unboxing natin and also pag-usapan na rin natin ang OnePlus A6. Now, yung una natin makikita pag-open ng box is ito pang isang box and then sa loob nito, makikita natin dito unang-una is yung ating paperwork or warranty card. Yan. Sumunod naman dyan is yung ating ordinary jelly case and as you can see, ang angas ang dating yan. May nakalagay pa dito, One Ace. Yan. Ang ganda ng dating. Iba talaga yung mga ganitong design nyo kung yung tatanungin. Actually, nakita ko na rin to sa ating iQOO 15. Color white naman siya doon. But at the end of the day, yung quality or yung build material na ginamit is just the same. But yeah, maganda yung design. Then sumunod naman dyan is syempre yung ating mismong unit itself. At syempre, tingnan na agad natin. By the way, yung nabili nga pala nating unit is itong color white. And tingnan nyo naman kung gaano ka-premium yan mga kapare ko. Ang ganda niyan kung ako yung tatanong ngayon. Meron tayo ditong matte white finish. At mamaya natin pag-usapan yung iba pang part and also design yan. Pag-usapan muna natin iba na nasa loob ng box. And sumunod naman dyan is yung ating charging adapter and also ating charging brick na supported ang 120 watts fast charging support. And dito naman is itong USB Type-C to USB Type-A charger. That's it. And then lastly, syempre nandyan yung ating panundot. And that's pretty much it. Now, ito na yung ating OnePlus A6. At kagaya nga ng sabi ko kanina, kung titignan natin yung design na to, isa lang yung masasabi ko, same na mga phones na unbox ko para sa mid-range level segment, mapa China ROM man or global ROM, isa lang masasabi ko, quality and also premium yung dating. Bakit? Dahil naka-aluminum frame na tayo dito. And then ginamitan na rin to ng glass back, hindi na siya yung mga fiber reinforced plastic back. Ito, literal na glass back yan. And then, pagdating naman sa kanyang display is protected na to ng crystal shield glass. Bale, hindi siya Corning Gorilla Glass, wala siyang any other grade. And based sa mga research namin, matibay na glass protection din ito. Now, ang pinaka-highlight ng po na to, which is most likely para sa price range and also sa mid-range level segment, is yung kanyang chipset, which is the Snapdragon 8 Elite. At hindi lang yan, dahil solid din yung battery nito, dahil meron na rin tong 7,800 mAh silicon battery capacity. At kung makikita ninyo dito, napakalaki po niya. At hindi ko po ito nagagawa ng testing, hindi ko po nasasaling sa smart battery test and also gagawan din natin ito ng extreme gaming test para makita kung gaano nga ba kakunat yung battery neto. But in overall, maganda siya kung ako yung tatanong ngayon in terms of build, in terms of price, and also in terms of specs. Lalo na kung usapang chipset, display, battery, at kung ano-ano pa. Pero just I said, gagawa pa namin ito ng testing. Kaya hindi ko pa masasabi yung aking overall verdict and also opinion sa po na to. Dahil i-review din natin yung iQOO Neo 10 and also meron din tayong Poco F8 Pro. Kaya hindi ko masasabi kung sino yung pinakamaganda sa kanila. Pero kung isa to sa inaay ninyo, don't worry, gagawa natin ito ng full review and also extreme gaming test. Kaya abang kayo dyan. Nga pala, gusto ko lang din ulit ibida na nandito pa yung ating shortcut button or yung ating quick toggle button na gustong-gusto ko sa mga OnePlus phone. Yan. Pag pinindot kasi natin siya, pwede natin siyang i-map sa mga gusto natin or iset kung ano yung gusto nating maging functions or yung magiging actions once sa pinindot natin itong extra button natin dito. Meron tayong pang open ng ating AI. Yan, as you can see. Pwede rin natin siyang i-map dito sa ating shortcut button app. Pwede natin siyang gamitin na pang launch ng ating camera. So kapag nilong press and hold ko siya, mapupunta tayo sa ating camera. So, ito sa mga best or mga gandang feature ng OnePlus na dapat hindi nila alisin. Kasi ang alam ko, aalisin nila to sa iba nilang mga models. So, I hope hindi yung mangyari and I hope rumor lang yung mga narinig ko. But anyway, ganoon pa man, yeah, in overall, good na po nitong ating OnePlus A6. Yan yung masasabi ko so far. Pero antayin ninyo yung gagawin kong full review about dito dahil marami tayong pag-uusapan and lalo na dito sa ating iQOO Neo 11. Kaya abang-abang kayo. Kung gusto nyo gawan namin to ng comparison, sabihin nyo lang, gagawan namin. At ang magandang i-compare talaga dito is the Poco F8 Pro dahil global variant na yun and same sila ng specs, same quality, yun nga lang medyo tagilid ng konti sa battery but in overall, kung usapang global ROM and also presyo, silang tatlo yung maglalaban-laban dito. Anyway, dito ako natatapusin yung video. Kita-kita tayo sa main channel for the full review. Yun lang guys. Peace!